Magandang gabi po. Ako po si Roman. Ako'y isang binatilyong tindero ng asin. Bata pa lang ako'y ito na ang ikinabubuhay naming mag-ina. Gabi at araw, dala-dala ko ang balde ng asin. Iniiikot sa mga kanto at tindahan para lang makabenta. Kahit mahirap, nagtsatsaga ako para may makain kami. Isang gabi, may isang matandang babae na bumili sa akin ng 2 kilo. Tahimik siya at tila may pinagdaraanan. Nang iniabot ko ang paninda, tumitig siya sa akin at mahina niyang binigkas. "Huwag mong hahayaang matapon ang asin mo, anak, sapagkat ang asin, hindi lang pangluto. May taglay itong lakas na hindi mo pa alam." Nagulat ako, pero tumangulang. Iniisip ko, baka alingas-ngas lang ng matanda. Kinabukasan, habang naglalako ako, biglang lumapit ang 2 pulis na kinatatakutan sa baryo. Mag-ama sila, kilala sa pagiging abusado, at walang takot dahil protektado ng mayor. Napansin nila ang paninda ko at pinagtawanan. Sabay tapon ng buong balde ko sa lupa. Sinaktan pa nila ako. Iniwan akong sugatan at wala ng paninda. Pag uwi ko, ramdam ko pa rin ang hapdi ng pasa at ang alat ng asin na kumapit sa balat ko. Pero pagsapit ng hating gabi, may narinig akong iyak at sigaw sa labas ng bahay. Nang sumilip ako, nakita ko ang 2 pulis na yon, namimilipit sa lupa. Ang kanilang mga balat ay naglalagas, para bang sinusunog ng apoy. Ang nakapalibot sa kanila ay ang asin na tinapon nila. At bago sila tuluyang bumulagta sa lupa, muling bumungad ang tinig ng matanda. "Hindi lahat ng paninda ay basta lang paninda. Ingatan mo, Roman, sapagkat ang asin ay buhay at kamatayan." Ako po si Delphine. Matanda na at balot vendor pa rin sa Maynila. Gabi-gabi akong naglalako dala ang basket na puno ng balot. Malamig ang hangin at madilim ang kalsada, pero kailangan kong kumita. Isang gabi, 3 lalaking lasing ang humarang sa akin. "Mga Delphine, balot nga!" Sigaw nila. Nagbigay ako ng tigi-1. Pero hindi nila kinain ng tama. Sa halip, niloloko lang nila ako. "Baka hindi sisiwang nasa loob nito, ah." Isa sa kanila, binasag ang itlog at itinapon sa semento. Doon ako natigilan. Hindi sisiw ang nasa loob, kundi isang maliit na nilalang. Itim, madulas, at may matatalas ng ngipin. Gumapang yun at biglang tumalon sa mukha ng lalaki. Umiiyak siya at nagtatatadyak sa lupa bago tuluyang natahimik. Pagtingin ko, wala na ang nilalang. Nagtakbuhan ang 2 niyang kasama. Iniwan akong nanginginig. Umuwi akong nagtataka. Iniisip na baka ilusyon lang yon. Pero kinabukasan, nabalitaan ko, 3 lasing ang natagpo ang patay sa eskinita. Ang mga mata nila'y nakadilat at mababakas ang takot. Ako po si Nena. May maliit na sari-sari store. 11:00 ng gabi, kakaunti na lang ang bumibili. Kaya madalas nag-iisa ako sa pwesto. Isang gabi, may dumating na babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok at tila pagod na pagod. Nakayuko siya at malamig ang boses nang sabihin, "Isang pakete ng 3-in-1 na kape." Inabot ko at nagbayad siya gamit ang bariyang sobrang luma. Kulay ginto. Nang hawakan ko'y parang may init at bigat. Paglingon ko, wala na ang babae. Ang akala ko,
Baka napadaan lang. Kinabukasan nang buksan ko ang kaha, wala na ang bariyang binayad nun. Pero may kakaibang ukit sa kahoy. Pangalan ng aking anak na babae. Kinilabutan ako. At noong araw din yun, biglang nagkasakit ang anak ko. Hindi makabangon. Nanginginig at parang laging giniginaw. Ako po si Erwin. Nagtitinda ng ukay-ukay sa bangketa. Maraming pumipili ng damit, pero isang leather jacket ang lagi kong napapansin. Maganda pa ang itsura, pero mabigat sa pakiramdam. Isang araw, may lalaking bumili. Sabi niya, "Matagal ko na itong napapanaginipan eh. Parang para sa akin talaga." Binayaran niya agad at umalis. Kinabukasan, bumalik siya. Pawis na pawis, namumutla. "Anong klaseng jacket to?" Sigaw niya. Sabi niya, noong sinuot niya raw yun, biglang nagbago ang itsura. Nagkaroon ng mga gasgas at bakas ng dugo sa balikat. At tuwing tinatanggal niya, nararamdaman niyang may malamig na kamay na humahawak sa kanya. Tinapon niya sa mesa ko ang supot at naglakad palayo. Nang silipin ko, wala na roon ang jacket. Mula noon, kahit hindi ko nakikita, pakiramdam ko'y laging may mabigat na nakapatong sa balikat ko. Lalo na kapag gabi. At minsan, sa salamin, may nakikita akong anino ng lalaking duguan, nakasuot ng itim na jacket. Ako po si Marites. Nagtitinda ng isda sa palengke. Madaling araw pa lang, binabasa ko na ang mesa ng paninda ko. Normal ang lahat hanggang sa isang estrangherong lalaki ang lumapit. Mahaba ang buhok. Maputla ang muka. Umorder siya ng malaking bangus. Nang timbangin ko, napansin kong mabigat at hindi gumagalaw. Pero pagbalik ko para ibalot, nakanganga na ang bangus. At sa loob ng bibig nito, mayroong mata ng tao na nakatitig sa akin. Nabitawan ko yun at napasigaw. Pero nang mapalingon ako, wala na ang lalaki. Wala na rin ang isda sa mesa ko. Umuwi ako na takot. At nang buksan ko ang ref sa kusina, muntik na akong mahimatay. Naroon ang bangus, buhay na buhay, gumagalaw at nakanganga. At mula sa bibig nito, naroon pa rin ang mata na nakatitig sa akin. Iyon. Kamusta po kayong lahat at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Gusto ko lang po sana kayong anyayahan na mag-subscribe din po sa isa pa nating channel, ang Cap Horror Stories. Mag-a-upload din po tayo roon ng mga kwentong katatakutan. Nawa ay mabisita nyo po at mapakinggan ang lahat ng i-upload natin doon. Muli, pasubscribe po sa Cap Horror Stories. Ilalagay ko na lang po ang link sa comment section. Maraming salamat po.